Mapagpalang umaga, tanghali, mga dear brothers and sisters. At ngayon po, balik na po tayo sa naganap na debate. Hindi lang po kahapon, kundi na nakaraang debate pa po ni Father Darwin Gatgano at Archie Añedes. At syempre, bago yan, humingi tayo muna ng gabay at patnubay sa ating mahal na Panginoong Diyos. Sa kanang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, Ama namin sa lahat ng Ama, kami po ay humihingi ng patnubay at gabay sa araw na ito. At naway Panginoon, bigyan mo po kami ng pusong kapagkumbaba. At naway Panginoon, buksan mo rin ang puso't isipan ng bawat taong nanonood ngayon. Na naway Panginoon, ang videong ipapakita namin sa ngayon ay makapagbukas po ng puso't isipan nila para po makapunta sila sa katotohanan. Yan naman po Ama, hinihingi namin sa iyo sa pamamagitan ng mga anghel sa langit at lahat ng mga santos. Kasama na po ang amang Birhen Maria. Through intercession, Virgin Mary, sana po ay makaabot ito sa ating mahal na Panginoong Diyos. Amen. In the name of the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Ayan po, thank you so much. Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa lahat ng nandyan, no? Nakatutok at nakasubaybay sa ating programa, Mr. 721 Catholic po. At live na rin po tayo sa ating Facebook page, no? Please follow my Facebook page, Mr. 721 Catholic. At live na rin po tayo sa ating Facebook main, Aljan Bagatnan. At bago yan, my dear brother and sister, isang pasalamat muna sa napakagandang regalo na pinagalo po sa atin ni Sister Milagros Barido Magno. Isa pong Greek Bible, no? From Canada. Ayan, thank you so much na talagang sa ngayon po, no? Sa dami po ng mga sumusuporta sa atin, kailangan ko na po talaga mag-focus sa pag-aaral at para po sa pagtatanggol ng ating inang simbahan. Again, thank you so much po sa The Greek New Testament Bible. No? Thank you so much. Isa po ito sa pangarap kong Biblia. Ayan po. Thank you so much, my dear brothers and sisters. At dako na pag-ada tayo sa topiko na iniisip po natin ngayon. No? Napaganda po ng topikong ito, mga kapatid. Bakit? Siyempre po, ang matutuwa kayo sa topikong ito. Dahil dito natin makikita na si Brother Archie Añedes, mga kapatid, simula't simula, hindi ko po nakitang nagdepensa o nanira ng iba. Kundi yung paninira niya ay puro ribulto. Kaya panoorin nyo po ang videong ito at bibigyan po natin ito ng konting kalaman at konting ang komentary, my dear brothers and sisters, kasi po ang ating butihing kaibigan, Brother Archie Añedes at ating butihing pari, no? Nakailang beses na po pala sila magharap. Kaya ito po, ang video na to, pakinggan nyo po, no? Mula po ito sa public market preaching ng Team Maria, punto por punto, doon po sa Tagbilaran, Bohol. At nandyan din po ang ating lingkod, ating kaibigan, Brother Archie Añedes. Tandaan nyo po kapatid, kahit ano po yung marinig nyo, sabi ng ating butihing pari, manatili ang pagmamahal natin kay Brother Archie Añedes. At pag-pray po natin, my dear brothers and sisters, na siya na po ay mabalik na po siya sa totoong simbahan. Ito po ang inyong lingkod, no? Brother Arjan Bagatnan or Mr. 721 Catholic. At ito na po ang video ni Brother Archie Añedes. At pakinggan nyo po ang kaniyang argumento at kung paano naman po ito sasagutin ng ating butihing pari, Father Darwin Gatgano. At talagang nangibabaw ang katotohanan dito. Ito na po ang videong papakita po natin. Sa tanano, so karon nanaragin si Father Darwin, na mapangutanan nato. Katuban di mo duha. Sige na may kita riya pero wala lang siya ka bantay sa kuwapon. Karon akong pangutana. Silingan mo duha. Nagbasa ko Biblia, Padre. Akong tuhog sa akong kasing-kasing ang iyang napulo kasugo. Sa diyang nadiskubrihan ako, pag-adto na ko sa simbahan sa Panglao, diya sa katedral, nawa ang ikaduhang sugo, diya sa Biblia. Nga nagingon, ayaw pagbuhat o larawan o Diyos, di bisan unsang dakway sa larawan sa tao, ilalong sa tubig, ibabaw sa langit o dili sa yuta. Ayaw pagyugbo ni bisan unsang Diyos, kaya ako ang Ginoo ngayong Diyos nga bubuhan. O sinutan ko kantong nagbuhat lakip sa katulo ikikaupat nga kaliwatan. Taas kayo apan nganong gikuha og dili man mabasahan Padre
diya sa tukaran, diya sa simbahan. Dili ba kini mo irason, maigsoon, nga ang ato mga katiguangan tungod kay gikuha ang balaan, kasuguan sa Ginoo, sila na nagluhod, tungod kay wala na mabasa. Mao ni akong pangutana, Padre. Nganong gikuha ninyo, giangkon pagina ninyo, nga inyong gilangkat ang maong ikaduhang sugo. So ang pangutana, Padre, pwede ba mabalik na to, mabutang diha sa tukaran sa simbahan? Okay, tubag. Po, mga kapatid, no? Yan po ang katanungan ni Brother Archie Aniedes sa ating butihing pari. Patungkol po sa rebulto at kung napapansin nyo po, no, na yung lagi niyang ginagamit na mga bersikulo, ganun din po ang ginamit niya na bersikulo sa time po ng debate kahapon. Kaya pakinggan po natin, no, ang sagot ng ating butihing pari, no? At ito po ang magpapatunay na ang mga rebulto po, no, ay hindi lahat ng mga rebulto ay bawal. Kung hindi natin ito sinasamba, ito po talaga ay hindi ipinagbabawal. Pakinggan po natin ang sagot ni Father Darwin Gitgano. Salamat kayo, Pastor. Nga, ayan pangutan na, gikuhaan ko na nato, ana po kasugo. Wala ka nakuha Pastor, na langkob na sa unang sugo. Mabitang gitawag siya Diyos. Kaya giisip nimo ang larawan nga mao ang imong Diyos. Isaias 44:16. Naghimo siya og usa ka rebulto, umingon siya, kini ang akong Diyos. Ikaw ang akong Diyos. Sa to pa, ang larawan giisip niya nga Diyos. Nalangkob na siya sa unang sugo, Pastor. Unsa man ang unang sugo? Ayaw kamo pagsimba og laing Diyos. Kung ato nang ikaduha, Pastor, redundant ta. Mao na nga wala ka na malaksi kaya nga naman kabahin man sa unang sugo. Mao na nga gisumari kaya kung ma-appeal na, Pastor, 11 na, dili na po, 11 commandments na. Ay, so ay kurog ihap, di ba na maunsi na. So gisumari sa simbahan o gikan man ni Moses sa unang katauhan. Sa unang sugo, Pastor Puri, mong sabto na, apil na siya sa gidili. Kaya ang larawan, giisip man nila nga Diyos. O kung sa man ang unang sugo, ako si Yahweh, ako lang ang Diyos. O ayaw na mo pagsimba o laing Diyos. Pastor, sabtang unang sugo, o naa ang tubag sa imong pangutan. Ayan po, mga kapatid, no? Nakita nyo po ang sagot ng ating butihing pari. Napakaklaro po dyan, no? Na hindi po naunawaan masyado ni Brother Archie Aniedes ang kanyang binabasa. Kaya pinawaliwanag po ng ating butihing pari ang patungkol po, no, sa bersikulo na ginagamit niya laban po sa paninira ng ating mga secret images. Kaya pagpatuloy po natin at pakinggan nyo pa po kung ano po ang sagot ni Brother Archie Aniedes para po sirain ang mga rebulto. Pero sa wakas, hanggang magtapos po, wala pang mapapatunayan dito si Brother Archie Aniedes, kundi katotohanan pa rin po ang malalantad sa gabing iyon. Kaya, my dear brothers and sisters, ipagpatuloy po natin ang videong ito at pakinggan nyo po ang sagot o diin ni Brother Archie Aniedes. Sige, follow Follow-up. So mo lagi kayo, di action pag-explain, nakatawag singgit pa gud. May so, no? So mo gingon ni Padre Darwin, kamaton pa niya, nga ang unang sugo o ikadawang sugo, same ra. Apan pagbasa na ko sa ikapo kasugo, gihimo man ikasiyam o napo kasugo, diya sa tugaran sa simbahan, aron mahimong kompleto nga napo kasugo. Gipangsaka ba, Padre ba? So moangkon ka ba? Nga inyong gilangkat ang ayaw pagbuhat o larawan o Diyos. Bisan kung saan, dili ka magbuhat o larawan o Diyos. Angkon ba ka nga inyong gilangkat diha sa simbahan? ang tubag, wala na namo langkat, ang kikabahin na sa unang sugo. Ang nilangkat, kamo Ayun po, my dear brothers and sisters, no, sa my dear brothers and sisters, alam naman po natin na hindi lahat po nakakaunawa ng lingwahe po nila, no. Kaya ang tanong ni Brother Archie, kung hindi ba natin ito sinuway ang ikalawang sugo ng ating Panginoon. Kaya sumagot po si Father Darwin na hindi namin
winala o pinutol o binura ang ikalawang utos ng Panginoon. Kaya ito po ang sagot at pagpatuloy na sagot ng ating butihing pari. Pakinggan po natin. Kaya mo magtuman sa gisugo sa Ginoo sa Ezekiel Kapitulo 41, 17-22 ang templos Ginoo gikulita ko na larawan. Ang pangutanan nako nimo, yun na may larawan nimong templo? Yes or no? Okay. Ang ingon dito, Ang pangutanan na ba, yes or no lang? Before ka explain, yes or no? pero kinsa may gisugo. Yes or no sa? Ang inyong templo, No, wala ang inyong larawan. templo, mangutan na sa ko nimo. Ah, Ang inyong templo doon ay larawan, wala. wala may larawan. Sumunod sa Biblia, ang templo sa Ginoo doon ay larawan, wala. O sa Old Testament pero gibungkag sa Dios. Wala. Si Ezekiel ang gisugo o si Moises padre. Yes, before ka ma-explain, tubag ako pangutana. Okay. Ang templo sa Ginoo, suma sa Biblia, kay siya ko sa Old Testament. Ako kang sundan. Old Testament sa na akong gikutlo. Suma sa Biblia. Hanis ka tubag, yes or no akong gustong maabot mo, explain ko man. Ang templo sa Ginoo doon ay larawan, wala. Kaniya to gibuhatan o Kalisa. Yes or no? Okay, yes na. Ano ka rin? Okay. Okay, sa ika pala. Ikaw follow up. Follow up ko. Wala. Di ba kag motubag ko yes. Yes, tinuod. Kinukok nila ang tibok bumbong pero gipaguba sa Dios. Okay. Sa mabasa. Kaya pagkuba sa Diyos. Ay, lang. Ang templo sa Diyos. No. Ang Diyos may nagpagkuba sa templo niya. Ayun, si Kristo. Sige. Okay, magbasa diha sa Mateo. Iring templuha. Pagagupon ko. Aapag tulod sa tulog ka adlaw. Ako pagatuturon. Ibang kagtanan. Oh. So ayun po mga kapatid, no, napakaganda po diyan kung napapansin po natin, ginamit niya ang salita na sa iyang sisirain ko yung templong ito, ngunit sa ikatatlong araw itatayo ko ito ulit. Ginamit niya doon sa pagsira ng templo dati daw, no, may mga rebulto daw. Kaya itong si Brother Archie, nagkukot lang talaga ng Bible verse, hindi talaga alam ang ibig sabihin nito. Kaya pakinggan nyo kung paano ito i-rebat ng ating butihing pari. Dahil ito talaga mapapatunayan natin, Mother, Brothers and Sisters, na kahit ano po ang gawin natin, basta't po ang katotohanan ay sadyang katotohanan. At yun po ang mananaig, ang katotohanan. Pakinggan nyo po kung ano pong pagkakaunawa ni Brother Archie Aniedes sa bersikulo na kanyang ginamit at ipapaliwanag po ng ating butihing pari ito. Pakinggan nyo po si Brother Archie Aniedes sa kanyang pagmamarunong sa bersikulong ito at pakinggan nyo rin po ang sagot at pagtatama ng ating butihing pari, Father Darwin Gitjano. Pagpatuloy po natin ang videong ito. Magkana ko nimo. Kana nga teksto, ang iyang lawas ipasabot o ang templo? Templo tanan gibungkag. Sa Dios may igsoon. So, space may igsoon. Atong basahon. Ano sa teksto to? Atong basahon. Dili na basahon. Ayun po, my dear brothers and sisters, sa totoo lang, tinanong siya ni Brother Darwin, ni Father Darwin, kung ang nasasabi ba dyan sa talatang iyan, kung katawan ba ni Kristo o ang simbahan. Sumagot po si Brother Archie na ang simbahan. Kaya tinatranslate ko po ito kasi may nagre-request talaga na hindi daw sila nakakaunawa ng ganong lengguwahe. Kaya hindi naman ako ganon ka-expert, pero may konti akong nalalaman dito. Kaya yun po ang sabi, ang tinanong siya ni Father Darwin, ang ginamit mong talata ba ay sinasabi dyan, katawan o ang simbahan o ang templo? Sabi niya ay templo. Kaya pakinggan po natin ang sagot ng ating butihing pari sa kanyang mga pagbibintang ni Brother Archie Aniedes. Atong basahon yung bersikulo. Gamit. Juan 2. Bakit ito ba atong basahon? Huwag tayo itong lawas. Ayingon si pastor na ang templo sa Diyos may ipasabot. Sa Juan 2:19, atong basahon.
Kay atong sakpan ni nga tinuod ba jud yang gisulti. Kay ngano ba si Brasok nga kinahanglan sa kamatuoran jud tang pasukan dili sa atong opinion. Si Jesus mi tubag ug mingon kanila gub-an ninyo kining templo ug sa katulong adlaw ako kining patindugon. Busa mga Hudiyo mingon kapatan ug unom katuig ang pagtukod nining templo. Ug imong patindugon kini sa tulo ka adlaw apan siya nagasulti mahitungod sa templo sa iyang lawas. Kaya sa katulong adlaw nabanhaw man nato Ginoo dili tong templo ibasabot. So, Pastor, pangutanan ako, ang kuno nimo nga lawas ipasabot ni Kristo niini. Yes or no? Okay, ako mo pasabot. Kaya sa Pastor, yes or no? No, ako mo pasabot. Ako mo pasabot. Excuse. Ang pangutana is categorical. Kung yung pangutana ng kanina, tupag sa kag yes or no, usa pa mo remote explain. Ayaw mo karatol? Karatol. Okay, wabit tayo mapildi na to eh. Okay, di ba ito mapriso? PSA pre na ha? Okay. Hello, Bro Ryan. Tanang sa nga verse kaya ito ipakita sa screen. Ano yan ito ipakita? Masa nga verse? John chapter 2. 19 19 to 22. Okay, 19 to 22. Morning ingon. Si Jesus mitubag, gub-an ninyong kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab. Sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, kining templuha gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gisgutan ni Hesus mao ang iyang lawas. So ayun, my dear brothers and sisters, kung nakita nyo talaga, nakipakinggan nyo talaga na itong si Pastor Añedes, gumagamit lang talaga ng bersikulo na kanyang gustong basahin para daw patunayan na mali talaga ang rebulto. Kaya ayan, hindi naman siya siguro napahiya. Siguro sana itong si Brother Archie tinatanggap din ang katotohanan. Kaya ayan, kung nakita nyo sa videong yan, naghihiyawan ang mga tao dahil nalaman nila na ang bersikulong ginamit ni Pastor Añedes ay hindi po pala gumagawa doon, hindi pala na ibig sabihin doon ay templo, no? Kundi ang sinasabi sa bersikulong yan ay ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At New Testament yan, kapatid, hindi po yan Old Testament. Kaya pakinggan natin, no? At shout out muna tayo para pagpatuloy, mother, brothers and sisters. Shout out po sa meron tayong 8 viewers. Shout out po kay Lee Watching, good PM. Shout out din po kay Vani Amudia, Elvan Buena Imadelia, at si Brother Rishumar, no? Nakakaunawa ka pala ng Bisaya, bro. Magandang hapon. Yes. Shout out po kay Kaabag sa Simbahan, Brother Rishumar, o Brother Junri. Shout out din po kay Maria Aska Femboards, no? Please follow nyo po si Kaabag sa Simbahan, Facebook page nyo po. Please subscribe din po ang kanyang channel, YouTube channel, Kaabag sa Simbahan. Shout out din po sa ating Facebook page na nag-comment. Good afternoon, Brother Aljan. Thank you sa imong padigit padala nga handbook and deliverance prayer. Ayan po, thank you so much din po. Sa Diyos po ang pagpupulit kadakilaan. Atit bakaron at hindi po akin yan, no? Hindi po sarili kong pera yan, kundi ano yan pa yan, mga donation po dito sa atin. At kaya siyempre, hindi po natin kailangan ng maraming libro kung mas may nangangailangan nito. Shout out din po kay Lesel Alba Rasin, no? Hello, Brother Aljan, sabi niya dito. Kaya, kapatid, ipagpatuloy po natin kung ano ang masasabi ni Brother Archie Añedes dahil na-booking pala ang kaniyang mga bersikulong ginamit, no? Pakinggan natin ito kasi nakakatuwa na kahit papano, alam naman natin si Brother Archie talagang marunong. Kaya pag-pray po natin si Brother Archie Añedes na naway tanggapin na po talaga ang katotohanan. Again, pakinggan po natin ang sagot o depensa na naman ni Pastor Añedes. Pastor, paulan na, Pastor. Patubag ako.
Pastor, kapawtanan. Balik pawtanan, Pastor. Okay, ayan, balik akong pauta na. Uyon ka ba na? Na ang templo, mao ang iyang lawas. Transmission, okay. Uyon sana. Okay. Atong buhanan. Salamat. Okay, so hinugduman na to ha. Si Kristo namatay, ilansang dito sa cross, gidakdak, ibantangan sa silot. Kabalo mo nga may sword, tungod sa mga gidakdak samahan ang silot. Kaya naman, okay, pakutana ko. Karon ha, sa Deuteronomy 27:15, tinunglo ang tawo nga nagabuhat sa ribulto o sa larawan. O bisan pa iya kiniampuan diha sa tago kasuklam-suklam sa Dios. Karon ba apadre, dili ba mo manuoy sa mga tao nga nagpadayon sila sa pagluhod sa batong sa kahoy? Nga impirno ang kapaingnan mga igsoon. Okay, pangutana. Niingon man diha may igsoon diha sa Gipadayag 28. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamuno, ang mga magkaliwason, ang mga mamamarang, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, o ang talang bakakon, itambog sa linaw nga kalayo, o gasupre, o maong kanto ang ikaduhang kamatayon. Ang pangutana, si kinsa ang Diyos-Diyosa nga gitumbok diya sa Gipadayag sa Old Testament o sa New Testament, my son? Ano yung pangutanan ni mo? Amo na yung pangutana. So, dili maapil ang Katoliko, anak. Kaya wa man tayo Diyos. Wa man tayo mag-isip ni Maria nga Diyos na to. Ang larawan ni Maria, wa na tayo isipan nga Diyos. Pero pastor, para ni mo si Maria, kinilarawan ni Maria, Diyos, dili? Yes! Ayun po mga kapatid, diyan po ako natatawa kasi sabi ni Pastor Aniedes na yung mga mapupunta daw sa impyerno itong sumisimba sa mga Diyos-Diyosan, mga albularyo, mga mababarang, mga manggagamot, yun daw po ang mapupunta sa impyerno. Ngayon, tinanong po siya ni Father Darwin Gitgano. Sabi niya, Pastor Aniedes, tanong ko sa'yo, para sa iyo, Diyos ba si Maria? Sabi niya, yes. Kaya sabi ni Padre, ikaw ang naniniwalang Diyos si Maria. Kaya natutuwa ako dito kay Pastor Aniedes kasi tayong mga Katoliko, hindi natin iniisip at hindi inuutos na ating doktrina na gawing Diyos ang ating mahal na Birheng Maria. Pero itong si Brother Archie Aniedes, iwan ko kung sino naturo sa kanya na sabi niya, Diyos daw ang inang Birheng Maria. Kaya sige, pagpatuloy po natin, no? Ang videong ito, my dear brothers and sisters, pagkatapos po ng videong ito, meron pong video ulit, no? Kasi ipon ko po ang mga video ni Brother Archie versus Father Darwin. At pakinggan po natin mamaya, no? Kung ano pa ang depensa kasi ang lakas ng sagaw niya. Yes! Diyos si Maria. Kaya ewan ko kay Pastor Aniedes. Kaya pagpatuloy natin kapatid, ang depensa na naman ni Brother Archie Aniedes sa tanong sa kanya ng ating buting pari, Father Darwin Gitgano. Tuloy po natin. Doon ay Diyos. Kaya ikaw ang nag-isip sa among larawan ni Diyos. Therefore, ikaw makaluluoy base sa teksto nga imong gikotlo. Dili. Kung makalusot man mo karon sa tubangan sa kadaghanan sa mga tao, kapag sa karon, Okay, Brother Archie. Okay, Brother Archie. Kaon na lagi. Nakamute pala ako. Ayan, nalaman na ang mga bersikulong ginamit, mga talata na kanyang ginamit sa Biblia na yun pala ay katahang isip niya lang o mali ang kanyang pagkaunawa. Ngayon, ang ginawa niya, hindi na siya nagtanong, kundi anong ginawa niya? Doon na siya kumakausap sa mga audience. Kaya, ganon po ang sekreto ni Brother Archie Aniedes, no? Kaya mapapansin nyo kapatid, kahit kailan, nanaig pa rin ang katotohanan. Kaya ito, my dear brothers and sisters, no, papakita ko sa inyo ang isa pang video dito na kung saan si Brother Archie Aniedes nagtanong na naman po sa isang event kung saan market preaching ni na Father Darwin Gitgano. Dito po, my dear brothers and sisters, kung mapapansin nyo, nakakatuwa kasi first time kong nakita na ang isang nagtanong ay nag-walk out.
So, pakinggan po natin, no, kung ano po ang tanong ni Brother Archie Aniedes kay Reverend Father Darwin Gitgano. Pakinggan po natin at panoorin po natin ang video ito. So, klaro kayo ang gibasa Old Testament sa Makabiyo. Pero atong hinumduman ha, ipakamatyan ta sa atong Ginoong Kristo. Giluwas ta walay bayan. Ingon siya sa Roma 1 o Roma 6:23. Muna ko pangutana. Kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang pananghatag nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Hatag og walay bayad karon. Okay, pangutanan ako sa Salmo 49 bersikulo 7. Dili mapalit ang kinabuhi sa tawo o ang kalag sa tawo kay bilihon kini atubangan sa Dios. Akong pangutana, hatag man o bayad man ngano inyong gipangwarta ang tao pinahagi sa pagpagampo kung nagkaagin sa mga tao na magsinalbayis na noon. Okay, kaya naman nagtuo sila. Okay, pangutanan ko ha, hatag man kinesya Darwin, hatag hatag o man siya naginipog pagkapare, hatag lang basa sa Diyos ang kinabuhi nga walay katapusan nganong gibaligya ang kamatayon o gandugon ni Kristo sa mga pare, mga kaigsunan. Ipakamatyan ta sa Ginoo, gipurong-purungan, gianto sa posibaligya ang nila. So, pero ang Ginoo sa ato limayan ha. Ilong sa. Ato lagi kwade ni kalma lang ta. So ato tubagon ng mati. Hatag. Boss. Okay. Relax na. Okay, balik tubag. Ayun, my dear brothers and sisters, ang tanong doon ni Brother Archie Aniedes kung bakit daw binebenta o binabayaran o pinipirahan ang mga kaluluwa ng mga taong namatay na. Siguro, ang ibig sabihin dito ni Brother Archie, pag nagpamisa tayo sa mga patay, meron tayong donation, no? O binibigay sa mismong pamisa o ano. Ang ginagawa niya dito, isinisiraan niya na naman po ang mga pari na namimira daw sa kapwa Katoliko. Pero hindi niya inisip kahit kailan, mga kapatid, na ang kanilang doktrina ay 10%, no? Hindi nila inisip kung sino yung namimira, Katoliko ba o sila. Pero mabait pa rin kasi ang sagot dito ni Reverend Father Darwin Gitgano. Pakinggan nyo po ang sagot talaga ng isa sa pinaka-humble na paring nakilala ko. Ito po ang sagot ni Father Reverend Darwin Gitgano. Pakinggan nyo po. Okay. Una, watak ang misa, wala na nato gibaligya. Kaya kung gibaligya pa nato, madana nato sa tuwa. Wala na itong ibalik-balik ka ganina nga halad na siya. Sama nila, doon na po sila halad. Diba? So, dili na siya. Na po 10%. Wala nga. Wala tama maligya. Kaya kung doon na ba'y baligya, nadaang ka na ito sa misa sa ato. Di ko na mada. Kailaram na sa simbahan. So, ang mga pamisa, itong ibasa ang Dos Makabeyo. Kanya ito nag-explain nga misa pagluwas na. Na pinaagi sa misa, maluwas kita sa dugo ni Kristo. Mo na nagmisa ta. Kaya naman, wa magsintro sa pari ang kaluwasan. Kundili, diha sa pan sa kinabuhi. Ayun, my dear brothers and sisters, ulitin po natin, no? Kasi may nagtanong po dito sa ating live, sabi niya, hindi niya daw maintindihan ang tanong ni Brother Archie Aniedes. Kaya ulitin po natin, ang tanong po ni Brother Archie Aniedes, kung bakit po pinipirahan ang mga kaluluwa o mga taong namatay na. So, ang pinopoint niya po dito ay yung mga halad. Pag example po, nagpamisa po kayo sa mga patay, di pa po, minsan meron po tayong binibigay na donation o halad, no? Nilagay natin doon sa sobre. Ngayon, my dear brothers and sisters, ayun po ay sinagot ni Father Darwin Gitgano na hindi po yan binebenta,
hindi po yan bayad. Yan po ay isang halad. Magkaiba po ang bayad at saka halad, sabi ni Father Darwin Gitgiano. Kaya patuloy natin ang video, i-translate ko na lang po ang sinasabi ng ating butihing pari. Pagpatuloy po natin ang video ito. Kristo man ang pan sa kinabuhi sa nuwan sa isang itakotro. Ang pan nagikan sa langit, o ang pan nagikan sa langit, akong ihatag kaninyo. O kung kamo yung dawat sa pan sa kinabuhi, may kinabuhi mo may katapusan. Yan delikado man nila kay President man nila. Wa man sila yung visa. Muna nga, balik ko na to, dili tinungod kung iyang ipatipi. Nga, ang pare na maligya, maligya pa. So, dalawa na kwartas pare. Kung namaligyan ka, wa sa ebidensya na ang host atong, di ba, eleksyon nyo sa simbahan, yun na ba yung entrance fee? So ayun kapatid, ang sabi po dyan ni Reverend Father Darwin Gitgiano ay hindi po binebenta ng pari ang pamisa sa mga patay. Kaya kung binibenta daw yan, naging mayaman na, no? O mapera na ang mga pari. At sabi pa ni Reverend Father Darwin Gitgiano, ang sagot niya kay Brother Archie Añedes, sabi niya, kung binibenta, sana kailan ka ba o hindi, kahit kailan, hindi po nagkaroon ng entrance fee ang simbahang Katoliko. Kaya kayo po ang tatanungin ko dyan, my dear brothers and sisters, please comment down, no? Comment down sa ating live ngayon. Tatanungin ko po kayo kung isa po kayong Katoliko, no? Sabi dito, tatanungin ko po kayo, kailan po kayo pumasok sa simbahan ng Romano Katoliko na nagkaroon po ng entrance fee? Kung meron po, please comment below kung saan lugar po yan. Pagpasok nyo, meron agad sinisingil kayo dyan ng entrance fee. Please comment down below. Kung wala po, please comment ng wala. At kung meron, please comment ng meron. Parang naging sabungan na tayo dito. Pero sige lang, no? Pagpatuloy natin ang video, no, sinabi ni Father Darwin na kahit kailan hindi nagkaroon ng entrance fee ang simbahang Katoliko. Kaya pakinggan po natin ulit ang ating buting pari, Father Darwin Gitgiano. Ini pagkalawat sa pare ko. Ihali na to. Ni hukas sibot wa. Ngayon bang pare sa kristal sa ng buwak sibot. Ngayon man tamakan mo sa lawas si Kristo. Nyo sa pagkalawat na pader. Bukod ni Kristo. Ngayon bang pare hukas sa sibot or dili. Lawas ni Kristo ang ihatag sa pare. Yan naman. Sa sibot. Kaya naman, ang lawas ni Kristo, libre. Ayun po, my dear brother and sister, isa po sa sagot ni Father Darwin Gitgiano na libre po talaga ang ang misa. At isa po sa ginawa niya example, ang ating osya o pag tayo po ay kumakain ng katawan ni Kristo sa misa. No, at yun po ay yung sinusubo natin, hindi po yan basta-basta tinapay o osya, kapatid, ha. Yun po ay talaga ay totoong katawan at dugo ng ating Diyos. Kaya sinabi po ng Reverend Father Darwin Gitgiano na meron bang Katoliko na pag nagsubo ng katawan ni Kristo sa misa, may kasunod po itong sibot na kung hindi ka maghulog dyan sa sibot, kung hindi ka maglagay ng pera dyan sa parang inhinga nila ng pera, hindi ka makakatanggap ng katawan ni Kristo? Wala. Wala pong ganon sa Roman Catholic. May pera ka man o sa wala, basta't nasa state of grace ka, nakapag-kumpisal ka, pwede kang kumain ng katawan ni Kristo, kapatid, no? Kaya, mga kapatid ko dyan, so nandyan, no? Meron ba kayong nakita sa Katoliko na bago ka kumain o bago ka subuan ng katawan ni Kristo, no? Tatanungin ka muna kung may 10% kang ibibigay. Wala pong ganon sa Roman Catholic, mga kapatid, no? Pagpatuloy po natin ang sagot ng ating butihing pari, Reverend Father Darwin Gitgiano. Ini kalawat, doon na ba yung minister itapad sa pare? Bayad. Ikalawat na lawas ni Kristo niya, wakay bayad? Kaya maka. Soon, na iyang information, luoy kaayo ato pinanggang aksyon. Sa iyang ipalagbi, mga scammer. Di ka sa mga scammer. Wala na kinahanglan, mas tindot kaayo.
Katoliko. Kaya kita may nasayod sa pagtuong Katoliko. Lisod man kaayo ng isda mo tudlo sa langgam unsaon paglupad. Lisod kaayo sa langgam pagtudlo sa isda unsaon paglangoy. Ang nasayod at leader sa tinuhuan. Ganitong oras mga marites. Wala ka ba sa ating marites? Yan naman, nada sila sa marites ay kalibutan na. Sa amigo po ni Marisol, ani marites kasi mirasol. Kasi ipog sol-sol. Ayun po, wait lang. Ayun po, my dear brothers and sisters, ang sabi po dyan ni Reverend Father Darwin Gitgano, ng napakahirap turuan ng isang taong ang kumbaga na brainwash na, no? Mahirap turuan. Sobrang hirap po, parang katulad po ng isang isda at ng isang langgam na napakahirap turuan, napakahirap magturo ng langgam sa isda kung paano ito lumangoy. At napakahirap din sa isda na turuan ang langgam kung paano ito maglakad. Kaya, ang sabi ni Father Darwin Gitgano, kasi siguro, na ano na po sila, na brainwash na po ng mga magkakapatid na sina Marites at Marisol. Kaya pagpatuloy po natin ang video ito kasi si Brother Archie Aniedes, matutuwa po kayo sa huling kaganapan sa ganitong market preaching sa Tagbilaran, Bohol. Kaya pagpatuloy po natin ito kapatid kung ano po ang mangyayari kay Brother Archie Aniedes. Pakinggan po natin ulit ito, ang video ito. Muna nga, ato ka naman ang igsoon. Nindot mo din na si Brad Archie, kay Lingaw, pagwa sila. Muna nga, ayaw mo kada sa ba ni Brad Archie, kaya naman, mauni, ay Brad Archie, kasal mo ka? Hindi naman mo magpapunta na. Wala pa. Kaluwasan, walay bayad, libre. Libre ka. Mauni pagtulunas Katoliko. Ang tulunas. Libre na tao. Wala, Brad Archie, Diyos Katoliko na. Wala. Ay, Panginoon, 10% ko na. Brad Archie, abi ninyo, kining mga tawahan. Okay, panya na bro. Ayun po, my dear brothers and sisters, no? Nakita nyo po kung gaano po kagaling ni Brother Archie Aniedes. Dahil po nasagot ang kanyang katanungan, kung napapansin nyo, nag-walk out ang inyong pastor. Nag-walk out ang inyong pastor dahil nanaig na naman po ang katotohanan. Kaya ilang beses na po manaig ang katotohanan, kapatid? Pangalawang beses na po, dinaig ng katotohanan ang isang maling turo ng ating mga kapatid. Kaya mag-ingat talaga tayo, kapatid, dahil talaga sinabi ng Biblia na marami pong magtuturo ng ibang Jesus sa atin. Pero pasalamat po tayo, nandyan po ang ating mga kapatid na tagapagtanggol ng ating inang simbahan. Hindi man po tayo kasing galing nila, pero hindi naman po ako kasing galing nila, pero nandito lang po ako kahit papano. Magre-remind po, no? O ipaparating ko pa sa inyo ang kanilang kagalingan, mother, brothers, and sisters. Kaya sa kanina, natatawa lang ako kasi nag-walk out si Pastor Aniedes, no? At meron pang isa, kapatid, no? Nakakatuwa ito. Last video ko to ngayon na ipapakita sa inyo. Nakakatuwa kasi kadalawang beses na po mabuking si Pastor Aniedes, no? At nalaman naman po natin, maraming nagko-comment dito, at bago ko siyempre ibibigay ang sunod na video, comment, shoutout po muna tayo. Shoutout po dito kay Need or Orksak dito po sa 721 Facebook page po natin, Mr. 721 Catholic. Sabi niya dito, no? Sabi niya dito, wala pong entrance po. Open po sa lahat ang simbahang Katoliko. Kahit saan wala pong bayad, kahit nga po sa pag-offering po, nasa sayo yan kung magkano. Basta taos puso. Yes, ganoon naman po ang turo ng ating simbahan. Hindi po tayo sumisingil, o hindi po tayo naniningil, o hindi po naniningil ang ating simbahan ng 10%. Ano? Wala po ganoon. Kaya, comment, basa tayo ugid ng comment dito po sa ating Facebook. Sabi niya, bro, pakitagalog. Yun nga, kapatid, no? At sinusubukan po natin i-translate ito sa Tagalog. Shout out po kay Maria Ascaferboards, no? Sabi niya,
Sisibat ko dahil sa Divine Mercy. Hello sis. Yes, thank you so much. Shout out din po kay Judith Joy S. Velasco. Mayong hapon bro, og sa tanang nanonood. Sabi naman ni Rosena Velia, bro, pakitagalog po. Ayun, sinusubukan po natin itong Tagalog kahit hindi tayo masyadong marunong, no? Moy Di, see you later. Yes, thank you so much. Kahit pa paano, nandito po kayo. Di naman maintindihan tanong niya. Ayun, sinusubukan ko po talagang itagalog, no? Susubukan po natin hanggat maaari. At wala po sa amin dito Mandaluyong. Yes, talagang wala namang entrance fee ang pagsisimba sa Katoliko. Kaya wala pong entrance fee kahit sino pwede pumasok. Yes, kapatid, kahit sino pwede pumasok. Kahit na si Brother Archie Añedes, kapatid, welcome pong pumasok muli at kung yayakapin niya po ang simbahang Katoliko, welcome po natin si Pastor Añedes. Sabi naman ni Maria Asca Fairboards, wala. Sabi naman po ni Sister Quenya Isabel, sabi niya, sana lang kilabutan kayo. Basahin ko ba't nawawala siya? Sana lang kilabutan kayo sa mga maling paratang nyo. Sabi niya, sa mga paratang nyo, kawawa kayo mga maling katuruan sa inyong namana, sa inyong puno, Bro Archie. Yes, Brother Archie, sana mabuksan po ang inyong puso't isipan. Sabi naman ni Karil J, no? Piba Borbon, sabi niya, good afternoon, brother. Good afternoon sa'yo, sister. Sabi naman ulit ni Queen Isabel, palagi silang nadadaig, yung iba lang kahit alam nilang suko na sila, talo na sila, ayaw tumanggap, patuloy kunwari sa pagpapatunay ng wala namang papatunayan. Sabi naman ni Rosena Velia, amin bro. Sabi naman ni Bardiugan Vicente, watching from Sawata, Davao del Norte. Good afternoon, sabi niya. Basa tayo dito. Sabi naman po ni Atit, yun, kay Bro Wendell, pwede ka mag-order. Yes, no? Sino man po mga nangailangan ng Deliverance Handbook, kay Bro Wendell po, PM nyo lang po siya. Meron po siya, no? Sabi, ayun, nag-uusap sila dito sa ating Facebook page, no? Ayun mga kapatid, kung sino pa po hindi nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe po, Mr. 721 Catholic, dahil doon ko po i-upload, my dear brothers and sisters, ang buhay ni Father Darwin Gitgano, no? Doon ko po i-upload ang buhay, kung ano po kabisi, gaano po yung paghihirap, gaano po yung sakripisyo ni Reverend Father Darwin Gitgano. Doon ko po i-upload sa ating YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel, Mr. 721 Catholic. No? Please follow din po ng Facebook page ko po, no? Mr. 721 Catholic po, kasi doon po ako nagla-live ng punto por punto. Ayan, alas 8 po yan ng umaga ang gabi hanggang alas 10 ng gabi, no? At mamaya pakinggan nyo po ang topic ni Brother Angel. Wow! Thank you so much, no? Lisil Arba Karin, 50 stars. Wow, thank you so much, no? Malaking tulong po yan sa atin dahil sa susunod na month, this February, baka po ma-apply ko na po sa monetization at makapakikinabangan na po natin ang binibigay niya pong stars. Thank you so much sa inyong suporta. At balik po tayo sa video, kapatid, na kung saan ang last video na dito ako natawa kasi yung una, okay lang yun. Medyo nag-walk out si Pastor Añedes at kahit papano nabusog siya doon. At yung pangalawa, hindi lang siya medyo nag-walk out, kundi nag-walk out talaga. At ngayon, si Pastor Añedes, makita nyo, Father, Brother, Sister, sa ngayong video na to, na makita natin na hindi niya lang po ang ginawang ang katawan o mukha ng Panginoong Jesucristo, kundi pinatato niya pa sa kanyang balikat. Kaya pakinggan nyo, panoorin nyo po ang video ito. Para makakilang yun na Reverend Darwin, may isog sa yun na kapare. Tagpagpilis na o pinpilis na akong pamutudaan. Nga kamong mga Katoliko nagsimbag matong kahoy. Nga inyong ilan ang mga tao. Unya, parugipod nga balganan nga wala. O dili tinuod, musungol baka. Atong pamutadaan. Nga kamong mga pare, naglimpong o nagtikas o nagbakak sa mga tao kay inyong ipasimbag batong kahoy. Imong pong pamatudaan nga wala. Musungol pa na. Tag 5 minutes or tag 10 minutes igsoon. Aron makita kung kinsay nagsulti sa kamaturan.
So ayan mga kapatid, no, ang tanong na naman ni Brother Archie Añedes, katulad po na naman ng unang tanong niya kanina at yung debate kahapon, paborito po ito kasi si Brother Archie, binansagan ko po itong Rebulto King, no? Siya po si Rebulto King, no? Tawag ko po ngayon kay Brother Archie Añedes, pasensya na po kayo sa ginawa kong pangalan, si Rebulto King, no? Kasi wala siyang ginawa kundi Rebulto, siraan ng Rebulto, siraan ng Rebulto. Kaya Rebulto King, tumahan ka na kapatid, no? Rebulto King. Kaya natutuwa ako dito kay Father Archie. Kaya kapatid, ang tanong niya kanina na sabi niya, pinaparatangan niya na ang mga pari daw ay ang mga pari daw ang nagturo sa Katoliko na simbahin o sambahin ang mga rebultong gawa sa kahoy. No, yun ang sabi niya. Ulitin po natin no, ang katanungan niya dito. Ito po ang kanyang tanong. At 5 minutes na o 10 minutes na akong pamatudaan nga kamong mga Katoliko nagsimbag matog kahoy. Nga inyong ilan ang mga tao. Unya, parugipod nga balganan nga wala. O dili tinon, musungol baka. Akong pamutadaan nga kamong mga pare naglimpong o nagtikas o nagbakak sa mga tao kay inyong ipasimbag matog kahoy. Imo kong pamatudaan nga wala. Musungol pa ka. Tag 5 minutes or tag 10 minutes igsoon. Aron makita kung kinsay nagsulti sa kamaturan. Ayan. Ay, ito pala mga kapatid, no? Hinamon, sa pagkakataong pala ito kapatid, hinamon niya si si Father Darwin ng debate. Ibig sabihin dito is debate yung kung bibigyan na natin ng ano. Hamon niya dito is debate, mga kapatid. No? Hinamon ni Brother Archie Añedes si Father Darwin, si Father Darwin ng debate. Natutuwa ko sa mga comment dito. Sabi ni Liwaching, pikit lang bro Archie kasi sayang 10%. Sabi naman ni Evan Buena, sabi niya, wala interest fee, wala entrance fee, mga sulpot lang may 10%. Ayun nga, no, ang hinamon niya si Father Darwin dito, kapatid, na ano, na ng debate na papatunayan niya daw na ang mga kapare ay yung nagturo o nag-utos na sambahin ang mga rebulto. Sabi naman dito, natatawa ko dito sabi naman ni Gibas Igad na Holy Water yapon. Sabi naman po ni Atit, no? Atit Pakarin, God bless you bro. Pataka ramang yang yawit, ang yawit ni bro Archie, Brother Archie oy. Sabi naman ni Atit, unta gi sabligan naghaliwater gihapon. Yes na, parang sabi niya naman parang parang sinabuyan ng holy water. Sabi niya sobrang hinabuyan. Sabi naman ni moy good kay baka need good na siyang i-deliverance kay di na alam ang sinasabi niya. Yes. Isang sa mga comments sa mga live ni Father Darwin na kailangan na daw i-deliverance si Archie Añedes. Pero sabi naman ni Archie Añedes, natatakot daw siya kahit hindi niya alam yung deliverance ni Father Darwin kung sa demonyo ba o sa Diyos. Sagot naman ni Father Darwin, sa'yo rin bro, hindi ko na alam. Kaya ang hamon sa kanya ni Father Darwin Gitgiano, ang bro, i-deliverance mo ako, tapos ikaw din i-deliverance ko. Ayaw po ni Brother Archie Añedes. Sabi ni Cyril Jean B. Parbon, amura managwa ay buot kadibit si Archie. Ang utok puro rebulto, Diyos. Yes, no, napapansin ko na nga. Puro nga Diyos ang rebulto ang topic ni Brother Archie Añedes. Kaya balik tayo dito sa video, kapatid, kung saan hinamon niya si Reverend Father Darwin Gitgiano ng debate. At ngayon po, papakinggan po natin ang sagot ng ating butihing pari. Ito po ang sagot ni Reverend Father Darwin Gitgiano sa tugon ni sa katanungan o sa hamon ni Brother Archie Añedes. Una, hanggang igsuon, okay, puro may dinidibate. So, manang pangutan na lang. So, ang iyang pangutan na, nagsimba ko ng tao, rebulto, nagsimba ko ng kahoy. Ako lang ibasa ang Catechism of the Catholic Church. We do not worship as God, but we
honor them. Irespeto ta kay balaan man ang butang. Ako ibasa ka kanina, kaalam sa SGS, ang respeto sa balaang butang mahimong santos, mahimong balaan. Wala nagrespeto ta karon. So, karon di ta magdebate. Okay. So, Pangutan na lang. Simutan ako. Oh, Simutan pag mo pa siya ruling, hindi pa niya program. Mao lagi. Sige. Sige. Ako na ba ako mangutana mo? Mangutana, Pastor. Pastor Archie Arnides. Soldier surprise. Okay. Atong pangutana. Oh, ni balik. Una, nag-ingon ang Habakuk 2:18. Bati ka kana bati. Unsay kapuslanan sa mga linilok nga mga ribulto nga mga larawan nga mga binuhat sa kamot sa tawo, lata, bato ug kahoy nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Pangutana, inyong ribulto nagsulti ba tinuod sa mga tao o wala? Okay. Ayun kapatid, no, natutuwa ako dito kay Brother Archie sa tanong niya. Actually, hindi ko naman to pinakinggan ng maayos, pero nirecord ko lang to kanina. Pero tawa ako sa tanong ni Brother Archie. Sabi niya, yung tanong niya kay Brother Darwin, ang inyong mga rebulto, nagsalita ba o nagsulti ba sa ano ba yung sabi niya? Review ulit nga natin. Ito yung tanong, no, ni Brother Archie Aniedes. Inggan natin ulit. Your surprise. Okay. Ang pangutana, Oh, ni balik. una, nag-ingon ang Habakuk 2:18. Bati ka kana bati. Unsay kapuslanan sa mga linilok nga mga ribulto nga mga larawan nga mga binuhat sa kamot sa tawo, lata, bato ug kahoy nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Pangutana, inyong ribulto nagsulti ba tinuod sa mga tao o wala? Iyon na mga kapatid, no? Ang tanong ni Brother Archie kay Father Darwin Gitgano, napaka tawag doon. Basta parang bata. Ayun na, diretsuhan tayo. Magsaya tayo dito, kapatid. Magsaya tayo dito ngayon. Yung tanong sorry. Thank you so much sa pag-inform. Na hindi ko pala na-on ang aking dito. Natatawa ako dito sa tanong ni Brother Archie Aniedes kay Reverend Father Darwin Gitgano. Yung tanong niya, ganito ang tanong niya. Ang inyong mga ribulto, nagsasabi ba yan ng tama o ng katotohanan o wala? Natatawa lang tayo dito kapatid kasi kung ako siguro ang tatanungin ni Brother Archie ng ganon, simple lang po ang sagot ko sa kanya. Simple lang po yung sagot ko kay Brother Archie. Tatanungin ko siya, kapatid na Archie, nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Kasi saan ka ba nakakakita ng ribulto na nagsasalita maliban sa robot? No? Na kayo mga kapatid nga, tanungin ko nga kayo dyan, please comment nga. Magmasaya tayo dito. Please comment nga kapatid kung meron ba kayong nakitang ribultong nagsasalita? kung meron kayong ribultong kung may ribulto kayong nakitang nagsasalita, ay nako, ano nyo naman po sa akin, pakibigay nyo naman po yung link, no? O di kaya sabihan nyo ako, baka makabili tayo nyo, o di kaya regaluhan nyo ako ng ribultong nagsasalita. Kasi yung tanong ni Brother Archie, ang inyong ribulto ba ay nagsasabi ng katotohanan? Ikaw nga, di ka nagsasabi ng katotohanan, ribulto pang hindi magsasalita para sa katotohanan. Ay nako, nag-iisip ka ba, Brother Archie? Ay, pasensya na kapatid na kung naging ako dito ngayon kasi natatawa lang ako sa tanong ni Brother Archie ngayon. Kasi kahit kailan delikado na yan kung mo istorya mo ang ribulto. sabi po ni Atit Bakaron, sabi niya, delikado na yan kung mo istorya mo ang ribulto infested.
Patay na naglason dito kay Brother Archie naman. Eh, Brother Archie, ano ba yan? Magtanong ka ng ng maayos. Sabi po ni Karejin Parmon, ha, wala namang rebultong nagsasalita. Tama, walang rebultong nagsasalita, kapatid. Ay, wag mong itanong na yung rebulto nyo ba nagsasabi ba ng katotohanan. Ikaw nga, hindi nagsasabi ng katotohanan, rebulto pang hindi nagsasalita. Ewan ko lang talaga kung kay Brother Archie baka may ayoko nang basahin ng kabuuan ng comment mo ng need was or tsak ayoko na basahin yung kabuuan nito. Natutuwa ako dito. Ay nako, Brother Archie Añedes please magtanong po kayo ng tama ito po patuloy po natin ang videong ito. Kung ano naman po ang tugon o kasagutan ng ating buting pari sa tanong ni Brother Archie Añedes. Napapaus na ako dito. Tuloy natin ang video ito, my brothers and sisters. Okay, ito sundan. Ang teksto, hindi na iman. Habakuk, ako ba 2:18. Ito sundan, ito pinangga, nagsuod sa kong utubag dayon, kaya itong tubagon, o atong basahon ang iyang teksto. Habakuk 2:18, basta Kana ba? Relax ra. Ayaw minag-aladaan ng inyong tantong-tantong. Hindi may madahana. Yung may manginanglan man dyan kung lakaw mo. Okay. Atong masahon na. Masak pa ni ron. Okay. Masak pa ni. Hindi siya makakon nun, no? Habakuk 2. Okay, ang usan. Maglungag na po siya. Ibalik din. Habakuk 2:18. Unsay kapuslanan sa Diyos nga gibuhat lamang sa tao. Tinugdan kini sa mga baka, nganong saligan man sa tao ang amang nga Diyos nga iya rang binuhat. Okay? So unsay gibutang dinhi? Diyos. Dili larawan sa santos. Okay. So, kuningon pa din ni Pastor Archie, nga ayaw ka mo paghimo sa larawan sa mga santos, santo ka. Ya amang mana. Unya, o lagi, naamday larawan mo sulti. So, na imong larawan, Diyos, sada, hindi mo sulti. Inyong ribulto, riban mo sulti. Unya ka na imong larawan, mo sulti na. Ayon, my dear brothers and sisters, na binasa po ulit ni Reverend Father Darwin yung Habakuk na ginamit niya. Nang sinasabi doon sa Habakuk, sa talatang yun kapatid, na ang ipinagbabawal doon ay yung mga larawang Diyos-Diyosan o mga larawang ginagawang Diyos o mga ginararawang sinasamba. No, yun po ang ipinagbabawal sa Habakuk. Kaya yung pagkakaunawa naman ni Brother Archie dito, lahat daw ng larawan ay Diyos. Kung lahat po ng larawan ay Diyos-Diyosan, kapatid, wala na tayong Facebook ngayon kasi maraming larawan diyan, no? Kahit kailan, my dear brothers and sisters, hindi po natin ginawang Diyos ang mga larawan, kundi veneration lamang po. At ano lang po ito, yung sa mga larawan, isa po itong imahe, representasyon lamang ito, at hindi po ito mga Diyos-Diyosan. Kaya pati picture na yan sa likod ko, sa screen natin, nakita nyo si Brother Archie. Ano ba yan ginagawa natin, katatawanan to. Pero okay lang, no? Maging masaya tayo dito. Ano ba yan, ano ko nga to, yung saglit yung larawan na to, yung picture ni Brother Archie. Tatanggalin ko muna, ano ba yan, wala akong mapili. Ayan, kay Reverend Father Darwin na lang. Para hindi ako ma-distract sa itsura ni Brother Archie. Kasi natatawa ko doon kanina. Pagkaunawa ni Brother Archie sa Habakuk ay yung pinagbabawal doon larawan ng mga santo. Hindi po yon kasi hindi naman natin ginagawang Diyos ang mga larawan ng mga santo. Kaya tingnan nyo kapatid kung ano po ang tanong. Kasi magtatanong dito si Reverend Father Darwin Gitgiano. Pakinggan nyo po kung ano ang itatanong ni Reverend Father Darwin Gitgiano kay Brother Archie Añedes. Kasi ini-insist ni Brother Archie na lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan. Yun ang sabi niya. Kaya ito po, pakinggan nyo po ang sagot o follow-up question o counter question ni Reverend Father Darwin Gitgiano. Nag-i-English na ako paunti-unti, pero okay lang. Pakinggan pa natin ito kapatid. Patuloy natin ang video ito.
Diyos. Diyos, Dili larawan sa santos. Okay. So, kuningon pa din ni Pastor Ache, na ayaw ka mo paghimo sa larawan sa mga santos, sakto ka. Di amang mana. Unya, o lagi, naabay larawan mo sulti. So, na imong larawan, Diyos, sada, kaya di mo sulti. Inyong ribulto riban musulti. Unya ka na imong larawan, musulti na. O dire, ikaw muna siya. Kada sa imong larawan, musulti na. O dire, ano na O bakakon, sada, basa mo na. Ano na ko man mana. Yan Ah, ang to. Wait. Ayun mga kapatid. Si Brother Archie Aniedes, yung tanong niya, nagratol na ba? Naratol na si Brother Archie Aniedes kasi sabi niya, ang mga larawang hindi nagsasalita ay bawal o Diyos-Diyosan. Ngayon, sabi ni Father Darwin, yung larawan mo nagsulti na, yung larawan mo nagsasalita yan. Sabi niya hindi. Sabi niya, yung rebulto niyo hindi rin nagsasalita. Sabi ni tanong ulit ni Father Darwin, yung larawan mo hindi nagsasalita. Baka ako na, mali yan. Sabi, dito tayo mapapatunayan kapatid na sadyang kahit matatawa tayo, ang katotohanan talaga ang mananaig kahit kailan. Pagpatuloy po natin ang video nating pinapanood kay mga brothers and sisters. Sige lang. Kalma naman. Tigas. Ano yan mo na siya? O si Jesus! Ako pangutso na. Oh, si Jesus Christ! Ayun. Ayun, my dear brothers and sisters. Ngayon ko lang hindi ko naman ngayon, pero ngayon na ako natawa kasi nagsasalita kasi ako dito kasi kapag ako nakikinig lang talaga, hindi ako nagano. Pero pasensya na po no kung naiba po yung ano ko, pero gusto ko lang magkasing tumawa, sumaya ngayon. At mukhang nag-enjoy po ako sa ginagawa natin, kaya magbibigay po tayo ng mga live no sa tuwing okay po. Minsan mag-live tayo ng mga inspirational video. Minsan po ganito din po no para po maunawaan sana ni Brother Archie na at matauhan na rin siya. Kaya ginawa po natin ang video ito kasi alam po natin na marami po ang mabuksan ang puso't isipan dito. Kaya sa hindi pa po nakapag-share diyan, please share nyo na po. At bago po natin ipagpatuloy ang video ito, shout out ko lang po ulit and thank you so much po sa nag-send dito sa ating Facebook page ng 75 stars, no? Thank you so much kay Atit Bakaron. Binigyan niya po tayo ng 75 stars at kung makukuha po natin ito, diretso po agad ito o gagawin po agad natin ng isang programa kung saan po makakatulong po tayo sa ating kapwa. Ayun po talaga ang sigaw ng puso't isipan po natin. Tumulong tayo sa kapwa, my dear brothers and sisters. Kaya lahat po ng mga donation, binibigay nyo po sa akin. Nakikita nyo naman po sa ating mga videos, no? Hindi ko po yan sinosolo. Hindi ko po yan inaangkin lahat, no? Yan po ay minsan kumukuha din po ako dyan. Siyempre nagbabayad din po tayo ng mga internet, mga kuryente. Pero yung sobra po dyan kapatid, talagang tinutulong po natin sa nangangailangan. Hindi naman po ako lang ang nangangailangan, kundi marami pa po. Kaya sa lahat ng mga nag-send ng stars, maraming salamat po sa inyo. At siguraduhin ko po no, na makapunta po yan sa dapat na pararoonan. Ayan, thank you so much. Shout out Atit Bakaron for 75 stars dito po sa ating Facebook page, Meso 721 Catholic. At sabi, haha, pirmi lang mabalik ang iyang pangutana. I'm praying for Bro Archie for conversion of his heart. Yes, no? Panalangin po natin si Brother Archie Aniedes, no? Para po matauhan na po, no? At magbasa ulit ako ng comment dito. Sabi naman ni Cyril Jean Palbon, hindi lahat ng rebulto ay masama kasi may pinapahintulot yung Diyos, sensya na, sakit na yung mata ko. Yung Diyos sa ibig niya sabihin, no, binigyang pahintulot ng Diyos na gumawa ng kirubin. Ayan, tama. Sabi naman po ni Judith Joy Velasco, napaganda po ng ating simbahang Katoliko, hindi man po perpekto ang mga miyembro, pero naka-perfect po ng founder nito. Walang iba kundi si Jesus Christ.
kung maintindihan lang ng ibang sekta. Patunay lang na kahit paikot-ikutin nila ang mga Katoliko, yung katotohanan pa rin ang lalabas. Yes po, no? Kahit anong gawin nilang paikot-ikot sa tanong, sadyang katotohanan pa rin ang lalabas, my dear brothers and sisters, no? At tuloy po natin ang video ito, my dear brothers and sisters. At ito po ang pakinggan natin. Jesus Christ. Just eh. Okay, ang pakita na ha? Alawa ha? Ay, karon, bago ka na. Matot mo din sa 18, kung sa may kabuslanan nimo nga Diyos, binuhat lamang sa tao. So, kini, binuhat mo ni sa tao. Sige, meron pa utana. Pinangga nga pastor. Yan naaman na kay Diyos diha. Nakasupak ka nini. Dapat ato ng baon. Ikson, sa una, wala pa ko nagbasag Biblia. Wala akong ipatik dire. Pero sa diya sa Roma 1:22-25 nga ako nabasahan. Paminaw mo mga Katoliko nga Romano. Matod nila, maalam sila apan mga buang-buang di ay. Nga naman, hindi sa Pablo, imbes si mayaon nila ang Diyos na mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, mao na nagihimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tao. 24, apan gipasagdan na lang sila sa Diyos diya sa mangilaad nga gitinguha sa ilang kaugalingon. 25, kaya ang kamatuoran may tungod sa Diyos, ilang gipulihan o bakak ang kamaturan o may ilang gipalabi o gisimba o gilagaran ang mga binuhat sa kamot sa tawo na unta ang mabubuhat na maunta ang angay daygon hangtod sa kanturan. Amen. Karon, inyong repulto, nganong naghimaya mo ni Maria, pakita ako sa Biblia nga himayaon o simbahon si Maria nga nagingon man si Kristo sa Lucas 4:8, giingnan niya si Satanas, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos o siya lamang ang alagare. Apan inyong gipaalagan ang mga tao sa mga batok, mga kahoy. Soon, ilaw pangutay, soon. Ako pangutana. Si Maria nga batong kahoy, pinuhat sa kamot sa tao, dili. So, ayan, my dear brothers and sisters, ang tanong na naman po ni Father Archie Aniedes na si Maria daw ay gawa sa bato at kahoy, sa semento at kahoy. Ang iwan ko dito, ang ako lang talaga, kapatid, no? Natatawa ko dito sa mga tanong ni Brother Archie. Kung totoo lang, kung ako yung kausap niya, hindi ko po ito sasagutin kasi ikaw, tatanungin kita, ikaw ba ginawa ka sa bato at kahoy? Kasi yung tanong mo ay si Maria ba nagawa sa bato at kahoy? Tandaan natin, kapatid, no, na si Maria ay hindi gawa sa bato at kahoy. No? Siya po ay isang tao. Siya po ay isang anak ng Diyos. Hindi po siya ginawa sa kahoy. Kung ang tanong mo sana na ang rebulto ni Maria nagawa sa kahoy, yun sana ang tamang tanong, Brother Archie Aniedes. Sa mga tanong pa lang, kapatid na Archie, no, mga kapatid, sa tanong pa lang ni Brother Archie, wala na. Hindi na natin malalaman kung ito ba talaga ay tanong ng tama o hindi niya nga may tama yung tanong. Paano pa itatama ang sarili? No? Natutuwa ako dito. Sabi naman nga niya, sabi ni Akuray, no, Akuray Gekapoy, Bro Archie, sigig syagit. Yes, no? Hindi man lang siya makapag-relax. Kagaya, tignan nyo si Reverend Father Darwin Gigliano. Kahit anong sigaw niya, relax na relax pa rin ang ating buting pari, no? At, ang tanong mo, Brother Archie, no? Ayusin ko yung tanong mo, ha? Sana ang tanong mo ay ganito. Ang rebulto ni Maria nagawa sa siminto o sa bato o kahoy. Yun sana ang rebulto ni Maria. Pero kung itatanong mo na si Maria nagawa sa rebulto at kahoy, mali pong tanong yon. Dahil si Maria kahit kailan hindi po naging bato at kahoy. Yan po ang meron man kami ay rebulto po yan ni Maria at yun po ang gawa sa kahoy. Tuloy natin, no? Tuloy natin ang video na ito, my dear brothers and sisters.
labaw ba ni kinaamas ang lawas? Larawan jud sa atong Ginoong Kristo. So ayun po kapatid no, ay sorry po no. Nawala na naman yung sound natin kanina. Ay pagpatuloyan no, ng tuloy-tuloy natin ang sagot ni Reverend Father Darwin Gitgano. Ito po. Saan na ba tayo banda kanina? Ito. Ay atras po natin ng konti at ito po ang sagot ni Reverend Father Darwin Gitgano. Pakinggan niyo po. Maria nga batong kahoy kinuha sa kamot sa tawo dili. Salamat kayo. Mapi lagi ka na kaya na kay tato. Ang delikado ni nangatake niya na tato. O nga, si Jesus Christ ka dyan. Na, at abakbaka ng Ginoo. Hindi lagi matuis. Na mismo, pastor na siya, doon na pa'y imahin ni Jesus Christ na sa iyong braso. No? Kung gusto niya siya, iyan ang ipalangkat. Pero Diyos ko na. Matod pa niya. Wala nga, kinahanglan niya ng langkaton. Parang, hindi siya maigo siyang kagalingong panabot. Kaya ang iyang kagalingong panabot, bawal jud ang larawan. Yung saon na rin ang turon. Ganiamas ang lawas. Ang ato, labaw ba ni kinaamas ang lawas? Larawan jud sa atong Ginoong Kristo. So, base siyang pagsabot, siya rin ang pagsabot sa iyang kaugalingong pagpamulaan. Amen? Pa ko ilaman ni pa una. Say ka to ha? Ajagwa. Grabe yun. Kuha ka, Diyos. O nga, patagon sa natutulong sa daw pangutana. Yan, si Maria kuno, imangin naman ni Maria yung taon ng atong gihimo. Pero ang tinuod nga atong gisimba o gipasidunggan, dili nang larawan. Ang term na veneration, pagrespeto. Dili pagsimba isip Diyos. But atong yung teksto nga igamit, Diyos na to. Meaning, ang larawan, giisip nga Diyos. Unang nahimong Diyos. Si Maria, na may katoliko nga nagatubang sa larawan ni Maria mingon, ikaw Maria ha, Diyos ka nako. Naawa. Muna kung naa. So ayan, my dear brothers and sisters, yung sagot naman po dyan ni Father Darwin Gitgano na kung ang isip mo ay kung ang totoo, kung ang isip mo o kung ang sinasabi diyan na ang lahat ng lalarawan ay Diyos, ay kasama po si Brother Archie Aniedes dahil meron po siyang larawan ni Panginoong Hesukristo sa kanyang balikat. At inexplain po ni Reverend Father Darwin Gitgano na kahit kailan mga kapatid na mga ka-71, hindi po natin sinamba si Virgin Maria, si Mother Virgin Mary. Ang rules po ni Virgin Mary o ni Mother Virgin Mary, veneration, no? Hindi po adoration. Magkaiba po ang veneration kaysa po sa adoration, my dear brothers and sisters. Kaya, si Brother Archie Aniedes, pinupush niya talaga, pinapasok niya talaga na si Mama Mary o si Mother Mary ay Diyos po natin. Kaya kahit kailan, my dear brothers and sisters, tayong mga Katoliko, tatanungin ko po kayo dyan na naandyan sa ating live ngayon. Tatanungin ko po kayo kapatid, no? Kailan po tayo nanalangin, tayong mga Katoliko kailan po tayo nanalangin ng amang Mother Mary, Diyos ko? Kailan po tayo nanalangin na Aba, Ginoong Maria, ang Diyos ko? Kailan po natin sinabing, Virgin Mary, ikaw ang Diyos ko? Kung meron po kayo dyan kung kayo po ay nanalangin ng ganyan, please comment lang po kung kayo po ay nanalangin, no? Na Virgin Mary, you are my God. No? Hindi po ganon. Pero please comment down below kung kayo po ay nanalangin ng ganon. Sige, tuloy po natin ang video ito mga kapatid para po sa paglilinaw ni Reverend Father Darwin Gitgano na ang rule po ni Virgin Mary, ni Mother Virgin Mary ay veneration lamang at hindi po adoration. Tuloy po natin ang video na ating pinapanood. Manggani, ang paklok ng Katolikuhan. Muna nga joy Katoliko nga butan. Nya mo atubang sa larawan ni Maria mingon, Maria, ikaw ako Diyos. Isaias, atong basahon na ang Isaias 44:16. Yan naghimo sila tribunto
O paghimo nila sa rebulto, ilang misimba ang rebulto, ubingon sila sa rebulto, luwasa ako, kay ikaw ang akong Diyos. Kung saan nasuwat sa Isaiah 44:16, naghimo silang larawan, o nagkatubang sila sa larawan. O ang ilang gisulti, luwasa ako, kay ikaw ang akong Diyos. Ang ilang larawan, mao ang Diyos. Pero kita Katoliko, ang atong Diyos, dili ang larawan. Kung sa may itong pag-ampo, amahan na mo, sa sumbay, Nasa langit! naaaka sa mga langit. Wala sabi mo, mahal na mo, naaaka sa larawan. So ayun po kapatid, no? Isang explanation po ni Reverend Father Ravin Gitgano na hindi po natin talaga sinasamba si Virgin Mary. Kagaya po ng ating panalangin, no, kaya hindi po tayo nanalangin na abang Maria, Diyos ko, kundi ang panalangin po natin, Ama amang nasa langit, o sa hiligay ng term na amay namon niyara ka sa langit. So kapatid, ito po ang hiligay ng term ng ama namin, no? Sabi, ito po kasi ang tinatanong ng iba, no, na ano ba ang accent ng ama namin in hiligay ng term. Ito po yon: amay namon hiyara ka sa langit, pagadayawon ng imong ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang iyong pagbuot diri sa duta, silisa sa langit. Hatagan mo kami niyan, sigaw namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa masala namon, sini ginapatawad namon ang manaksala sa amon, kag dili mo kami ipadawog sa panalay, o Ginoo luwason mo kami sa kalaot. Amen. So yun po ang panalangin ng ama namin sa hiligay ng term, at hindi po yan kahit kailan, kailang ulit na po yan pinapanalangin natin mga Katoliko. Hindi po natin pinalangin na ama namin na Birheng Maria ang rebulto, o ama namin na Virgin Mary na rebulto ni Virgin Mary, ama namin na nandyan ka sa dingding na sa loob ng rebulto ni Virgin Mary. Wala pong ganon, kundi ama naming nasa langit. Kaya hindi po natin sinasamba ang rebulto ni Virgin Mary, at hindi po natin mismo sinasamba si Virgin Mary, kapatid. Tuloy po natin ang video. Anaa sa mga langit. Busa ang mga teksto nga gigamit sa tupinangga nga pastor. Mismo siya nakasupak siyang pagsabot kay na sa larawan o tato sa iyang braso. O unang hili na makargas Katoliko, kaya larawan sa Katoliko dili Dios. Larawan sa mga balaan o sa kaalam sa Jess ang nag-atiman sa mga butang balaan, paga isipon na balaan. Busa kita mga Katoliko, bless kita. Kitaray nag-atiman sa mga butang balaan. O ang nag-atiman sa butang balaan, paga isipon nga. Busa ba? Paga isipon nga. Unang daghang mga santos sa Katoliko. Ayan po, my dear brothers and sisters, tapos na po ang ating ang ating video na ngayon, at salamat po tayo sa Diyos, pagpupurit kadakilaan kailanman, at ulitin po natin, no? Tayo po ay mga aliping walang kabuluhan, kasi kung hindi po natin pasalamatan ng Panginoon, at baka po makita tayo ni Lolo Angel, papagalitan na naman po tayo. Kaya sa Diyos po ang pagpupuri at kadakilaan kailanman, mga kapatid, at sana po huwag niyo pong kalimutang i-share po ang video ito. At please, my dear brothers and sisters, may tumatawag sa akin pero mamaya na po yan. Titingnan ko muna. Ayan. So, ayan po, my dear brothers and sisters, no, sa Diyos po ang pagpupuri at kadakilaan. Kaya please, kung hindi nyo pa po na-subscribe ang ating YouTube channel, please subscribe, Mr. 721 Catholic po. At happy anniversary po sa ating lahat, no? Anniversary po natin ngayon. Pagkakaisip ko kasi 30, ngayon po anniversary natin, pero kagabi pa lang po na po si YouTube na anniversary daw po natin kagabi. Kaya happy anniversary sa lahat, and God bless po sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong walang sawang pasuporta. And thank you so much po sa nagbigay ng stars. Sabi na really watching braso, tama, braso. Thank you so much Sister Lee watching sa inyong pag-comment. Braso, hindi po balikat. Kasi balikat po kanina ang nasabi ko. At ulitin ko po, no, thank you so much po kay Lesel Albucarin na nagbigay po ng 50 stars. At kay Atet Bakaron
Nagbigay din po siya ng 75 stars sa ating live ngayon. Thank you so much, my dear brothers and sisters. Again, please share po natin ito. At nawa po ay patuloy nyo po akong suportahan. Ating pong advokasya ay makatulong sa kapwa. Hindi, priority naman po natin ang evangelization. At kasama nyo na po ako lagi dito sa ating programa, Mr. 721 Catholic tuwing hapon. At kung hindi naman po tayo makapag-live ng mga videos na komentaran natin, mag-live po tayo at mag-usap-usap po tayo para po patatagin ang ating pananampalataya. Kaya every 3 o'clock PM po, kasama nyo po ako dito sa ating Facebook page at saka Facebook main, Mr. 721 Catholic Program, no? Kasama nyo po ako lagi dito ngayon. At malugod ko pong ibabalita sa inyo kapatid na hanggat kaya po ng ating katawan, hanggat kaya po hanggat po free ang ating signal, free po ang ating kuryente, kasama nyo po ako lagi dito. At kung hindi naman po ako makapag-live, ibig sabihin po noon nasa trabaho ako at kailangan na po natin ng may trabaho para po may pambayad tayo sa mga bills dito. Pero habang nandyan po kayo sumusuporta, maraming salamat po, my dear brothers and sisters, at sa Diyos po ang pagpupuri at kadakilaan, at gusto ko lang pong mababalita sa inyo. Maraming salamat po kay Reverend Father Darwin Gitgiano dahil sinuportahan niya po kung bakit po ako nandito na nag-live na po ngayon. Dahil po yan sa kanya kasi sabi niya sa akin siya daw po magbabayad ng ating internet. Kaya pag-pray niyo po, no, si Reverend Father Darwin Gitgiano, at sana tulungan niyo rin po ako, my dear brothers and sisters, na magpatuloy ang programang ito. Ayun. Patuloy pa rin na may tumatawag. Pero mamaya na ako sasagot. Yun, my dear brothers and sisters. Sa Diyos po ang pagpupuri at kadakilaan kailanman. Amen. No? Please subscribe my YouTube channel, Mr. 721 Catholic. At hindi po mawawala ang pasasalamat natin sa Panginoong Diyos pag po natin tapusin ang programang ito. Kaya in the name of the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Makapangyarihang Diyos, Ama namin sa lahat ng Ama, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito at natapos po ang programa namin na nawa kami ay may natutunan. At Panginoon, please forgive us kung napagtawanan po namin ang videong ito. Sorry po, Panginoon, please ibalik nyo po ang patuloy na pagpapakumbabaan ng aming puso. Panginoon, nawa ay ang videong ito, kahit po minsan napagtawanan po namin, nawa po ay makarating po ito sa mga taong dapat paroroonan. At naway Panginoon ay bendisyonan mo po ang pamilyang ito, ang 721 families na sumusuporta sa atin. Bendisyon niyo po ang kanilang mga hanap buhay at pamilya na rin, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na sila po ay may mga pagsubok sa buhay. At nawa po ay malampasan nila iyon. At naway Panginoon, gamitin nyo rin po ang programang ito para po sa kanila po ang mga problema ay mailabas po nila sa pagitan ng programang ito. At naway Panginoon, programang ito ay gawin mo po ito, gamitin mo po ito, hindi lang po sa kagustuhan ko, sa kagustuhan ng 721 families, kundi sa kagustuhan nyo po. Dahil naniwala po ako, Jeremiah 29:11, na kung may plano po kami, mas maganda po ang plano nyo po kaysa sa amin. At yun po ay mga planong hindi po ikakasira namin, kundi mga planong kakaganda po namin. Kaya Panginoon, please, bigyan niyo po ng pagkain ng lahat ng mga taong hindi nakakain ngayon. Naway Panginoon, lahat po ng ito ay hindi mawawala ang pagpupuri sa iyo kailanman. Dahil wala po kaming kayang gawin kung hindi niyo po ito papatnubayan. Yaman Panginoon, hingin namin sa iyo sa pamamagitan ng iyong inang nasa langit, Virgin Mary, at sa lahat po ng mga santos.